Madalas akong nakikinig sa mga horror story mo dahil sa natatanging problema naming mag-asawa. Lahat na kasi napuntahan ko at baka kayo na ang makaintindi sa aming kwento. Napabisita ako sa Cebu noong 2015 para sa trabaho. Doon ko nakita si Dolores, ang pinakamagandang babaeng ipinanganak sa balat ng lupa. Sa pagkakataong nagtagpo ang mga mata namin, ay nahulog na akong wagas. Isa siyang waitress sa cafe ng hotel namin. Nung ibinigay niya sa akin ang bill para sa nainom kong cafe Americano, isinama ko na ang cellphone number ko sa bayad. Bawal daw siyang mag-boyfriend, sabi ng mama niya. Tingnan mo nga naman ang swerte ko. And the rest is history. Isang linggong ligawan, agarang kasalan. Inuwi ko siya sa Maynila at ipinakilala sa barkada ko. Mga matatalik na kaibigan na mula high school pa. Excited akong ipagyabang ang bago kong misis. Puro naman sila kutsa. Huy, masyado bang mabilis? Kilala mo ba talaga siya? Parang kung pera lang habol niya. O kaya, psycho siya na papatayin ka pala. Sa bilis ng panghuhusga, tinalikuran ko lahat ng brad ko. Delete numbers, block sa Facebook, friendship over. Wala akong pake. Paano ba naman ako hindi may in love? Balingkinitan, kulay gabi ang buhok na abot baywang, kulay rosas ang labi, may dimple sa kaliwang pisngi. Tahimik at kimi. Siya ang definisyon ng gandang Pilipina. Ay, Dolores. Dolores. Ang ningning ng aking buwan. Ang init ng aking mga umaga. Dolores, paano mo ako nakuhang pagtaksilan? Sa 4 na taon ay naging matiwasay naman ang buhay mag-asawa namin. Papasok ako sa opisina sa Makati at uuwi sa naghihintay na kabiyak ng puso. Sasalubong sa akin ang mainit na hapunan at mas mainit na pagtanggap. Rinse, repeat. Simpleng buhay, simpleng ibigan. Nagbago ang lahat nung nag-lockdown ang Pilipinas noong Marso ng 2020. Nabantayan ko na kasi si Mrs. ng mas masugid dahil nag-work from home na ako. Halos lahat naman napilitan ng magtrabaho sa remote na paraan at kilalanin pang mas maigi ang mga kasama sa bahay. Kasabay ng ECQ ay namulaklak ang mahapding pagdududa sa aking puso. Hindi naman kalakihan ang townhouse na tinutuluyan namin, kaya puro common area lang. Walang lugar para sa home office. Ang dining area ang naging opisina ko. Madalas katapat ko sa bungad ng mesa tumatambay si Dolores. Wala naman kasi siyang trabaho dahil pinangako kong hindi maghihirap ang aking prinsesa. Ang kailangan lang niyang gawin ay mahalin akong tunay. At dahil nga wala siyang trabaho, ay wala naman siyang work from home. Inubos niya ang kanyang oras sa kaadikan niya sa cellphone. Magdamag akong katapat ng laptop, siya naman nakakadena sa cellphone. Nang minsan, nakita kong nasa Instagram siya. Puro lalaki ang fina-follow niyang account. Mga pinata at magaganda ang hubog ng katawan. Binaliwala ko lang nung una. Ako rin naman, di napipigilang sumunod ang mga mata sa mga babaeng sexy. Ni minsan, hindi ako pinagsabihan ni Mrs. Pero maya-maya, hindi na yata Instagram ang tinitingnan niya sa cellphone. Iba na kasi ang galaw ng kanyang daliri. Yung nagsaswipe left at mas masakit pa minsay, nagsaswipe right. Alam ko namang katamtaman lang ang itsura ko eh.
Hindi masyadong gwapo, hindi rin naman pangit. Pero dalisay ako magmahal. Nung pumayag ako sa till death do us part, pinanindigan ko yun. Sa 5 taon ng pinagsamahan namin, wala akong pinansing ibang babae. Bah, alam ng Panginoon na may ilan-ilan sa office na malagkit kung makatingin sa akin ha. At may kakaibang tamis ang pagbanggit ng, "Good morning, sir." Hindi tumagal ay hindi na lang swipe left o right ang ginagawa niya. May kachat na talaga siya. Ang bilis ng kalikot ng daliri. Nakangiti sa kanyang screen at umuukit pa ang dimple niya. Sino kayang kausap niyang grabe kung makapagpaligaya sa kanya? May landi rin kaya siyang nagtatype ng "Good morning." Para kanino umuukit ang dimple niya na para sa akin lang dapat? Wala namang cellphone yung nanay niya sa Cebu. Wala naman siyang kakilala sa Maynila maliban ako. Sa akin lang dapat ang mga ngiti niya. Sa akin lang ang dimple niya sa kaliwang pisngi. Nung isang araw, hindi ko na kinaya. Hindi ako nag-report sa trabaho. Hindi naman siguro guguho ang isang multinational conglomerate kung mag-sick leave ako ng isang araw. Pagkagising na pagkagising ay nagbukas kaagad ako ng bote ng whiskey. Tumihaya sa harap ng TV at nag-Netflix. Siguro natauhan si Mrs. Kaya binitawan niya muna ang cellphone niya para sa araw na yon. Niyakap niya ang balikat ko pero agaran akong umusog. Sinubukan niya akong kausapin pero tahimik lang akong nanunood ng Korean novela. Mag-isa siyang nag-agahan, tanghalian at hapunan habang nagbukas ako ng pangalawang bote at pangatlo pa. Pagkabagsak ng gabi ay nag-lingerie pa siya at nag-aya sa kama. Tingin niya makukuha niya ang mabuting loob ko ng ganun-ganun lang? Nangangaliwa siya. Manigas siya. Natulog siyang naka-lingerie sa kama at ako naman bumagsak sa sofa sa malagkit na "Sarangheo" ni Lee Min-ho. Kinaumagahan, parang walang nangyari. Nag-time in ako at nag-cellphone na naman siya. Lumalamig na ang aming pag-iibigan. 2 na nga lang kami sa bahay pero hindi kami nag-uusap. Mas housemates kesa mag-asawa. Magkatabi kami sa iisang kama pero parang may linya ng pumagitan sa amin na humati sa espasyo niya at sa espasyo ko. Hindi ko na pinansin ang ugali niyang pagsi-cellphone. Hanggang screen lang naman ang love affair niya, kaya't naglulung na lang ako sa trabaho. Ang 6 p.m. na time out ko, humaba na ng humaba hanggang pinasok ko pa ang susunod na shift. Na-promote pa ako dahil sa sobrang hardworking ko raw. Pero isang gabing hindi ko malilimutan, ay naramdaman kong bumangon si Mrs. Akala ko magbabanyo lang. Pero bigla siyang nagbihis panlabas. Isang blusang may pattern ng paru-paro na regalo ko mula Estados Unidos. At skirt na pagka-ikli-ikli ay humakbang lang siya ay masisilipan na. Nanigas ang buong katawan ko. Pinagtanto ko kung pagsasabihan ko ba siya, kung haharapin ko ba ang posibilidad na meron nga siyang iba. Pero sa huli, nanaig ang kabang iwanan niya ako ng tuluyan. Nagpanggap akong natutulog nang narinig kong bumukas ang pinto sa first floor. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Ibinigay ko naman ang lahat ng meron ako, di ba? Saan ako nagkulang, Dolores? Gabi-gabi mula noon ay aantayin niyang maitlip ako't babangon ng tahimik. Magdadamit ng mahalay, plunging neckline, mga pantalong grabing kumapit sa likuran, palaging 2:00 ng madaling araw. Bago sumikat ang araw ay tatabi siya ulit sa akin na parang walang nangyari. Hindi ako makatulog noon. Pikit lang ako sa kama at pinipigilan ang aking mga luha. Parang zombie ako sa trabaho ng mga panahong yun. Puro mali ang nilalagay sa spreadsheet. Matamlay pag group meeting. May natanggap pa akong official reprimand sa email ko.
Sa respectful na paraan, pinagsabihan ako na pag hindi ko pagbubutihin, sesesantihin nila ako. 12:00, habang nakapikit sa kamay, kinasihan ko ang tibay ng aking loob. Haharapin ko na ang katotohanan. Kung uusad man ang pagsasama namin ni Dolores, ay kailangan kong malaman kung saan siya pumupunta gabi-gabi. Pinlano kong hulihin siya sa akto at pag-usapan ang kanyang pagkakamali. Umasa akong hihingi siya ng tawad at maaari na naming ituloy ang aming buhay mag-asawa na walang bahid ng dumi. Kaya hinintay kong makapagbihis siya at umalis nang nagsuot ako ng jeans at t-shirt. Susundan ko siya. Akala ko may ibang lalaki siya. Sana ibang lalaki lang pala. Sana. Kumuha siya ng Grab sa kanto ng bahay namin. Sinundan ko naman sila gamit ang kotse ko. Dahil sa pandemya ay wala masyadong tao sa kalsada. Mabilis kaming nakarating sa madidilim na bahagi ng syudad. Bumaba siya sa kotse at nag-abang sa ilalim ng poste. Dito ba siya sinusundo ng kasiping niya? Pumarada ako at naghintay. Sa malayo'y nagulat ako sa pag-iibang anyo ni Dolores. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Pumusturang sexy at nang-aakit. Nagdagdag pa ng makeup sa mukha. Naalala ko ang sumbat ng kabarkada. Kilala mo ba talaga siya? May lalaking nakaitim na CRV na dumaan. Nakabukas ang bintana at naninigarilyo. Sobrang tahimik ng syudad na narinig ko ang mga pinagsasabi nila. Nagpakilala si Dolores bilang Dolly. Dolly? Kailan pa? Tumanggap ito ng 5,000 at sumakay sa kotse ng mamang naninigarilyo. Pihado naman akong di kulang ang nahaabot ko sa kanya. Humingi lang siya, ibibigay ko naman, kahit buhay ko. Bakit siya Hindi ko masabi. Bakit niya binibenta ang kanyang katawan? Sex addict lang ba siya at naghahanap ng ibang partner? Dumiretso ang CRV at akala ko ipaparada sa isang motel. Pero tinigil ng lalaki ang makina sa isang madilim na parking lot. Huminga ako ng malalim. Ito na ang panahon ng pagtutuos. Haharapin ko na si Mrs. bago pa may kung anong milagrong maganap sa loob ng kotse ng manyak na naninigarilyo. Matulin akong naglakad sa dilim. Diretso ang mata't nanginginig ang kamao. Pero natigilan ako sa aking nakita. Sa bukas na bintana ng kotse, nakita kong nakikipaghalikan si Mrs. sa lalaki. Nakahubad na ang aking asawa at nakatupi ng maayos sa likod ng kotse ang kanyang damit. Mukhang uhaw na uhaw ang Dolores ko't bayulente ang kapit sa bibig ng kasiping. Ginusto kong kaladkarin sa kalsada at ubusin ang aking galit sa mga labi ng magnanakaw ng halik ng may asawa. Pero biglang nanlaki ang mga mata ng lalaki sa gulat. Itinutulak ang asawa ko papalayo at pinagsasapak. Desperado itong makalayo. Tatakbuhin ko sana ang kotse nang nag-ibang anyo ang aking misis. Lumalim ng lumalim ang dimple nang maging hiwa na ito sa bunganga. Humaba ang ngusot tinubuan ng pangil. Ang matay na mulat na palitan ng parang ulo ng lobo ang magandang mukha ng aking Dolores. Ang halik ay naging kagat. Kagat na naglikom ng dugo at bumali sa buto. Sandali lang ay buong pumiglas ang panga ng lalaki. Nagmumura siyang nakalabas ang dilat sa itaas na bahagi ng bungo, duguan ang suot na polo shirt. Lumaki ng lumaki ang katawan ni Dolores at halos hindi na siya magkasya sa kotse. Humaba ang balahibot na palibutan ng itim ang kanyang katawan. Mata sa mata, nagkatinginan kami ng lalaking sinubukang bilhin ang dignidad ng aking asawa. Punong-puno ito ng pagmamakaawa. Humihingi ito ng saklolo. Tulong daw. Tulong.
Nawarak ang taas ng kotse at tumayo ang aswang kong misis. Itinaas nito ang mga bisig at tumahol sa mapulang buwan at lumabas ang pakpak ng paniki sa likod nito. Buo na siyang aswang. Isang tunay na aswang sa kalagitnaan ng syudad. Dinampot niya ang lalaki at paulit-ulit na binagsak sa sahig ang katawan. Dinig ang pagdurog ng buto. Dinig ang uwang kawawa. At sa dulo'y wala nang madirinig pa. Patay na ang lalaki at may tumpok na ng pulang giniling. Matapos ay lumamon ang aswang na parang ulol na aso. Sarap na sarap. Hindi mapigilan ang ngiti sa sarap. Pumayagpag ang mga pakpak nito't pumaspas ang buntot. Pinanood ko lahat ito sa katahimikan. Hindi pala ako kinakaliwa ni Mrs. Dalisay ang mga pakiramdam niya para sa akin pero may bahid na dugo ang kanyang mga kamay. Ilang beses na siyang umalis sa kalagitnaan ng gabi bago ito. Ilang lalaki na ang kanyang nilamon. Pagkabusog ng aswang ay nagbalik ito sa wangis ng aking pinakamamahal. Iniwas niya ang kanyang mukha sa akin. Hiyang-hiya sa nagawa. Sa buong pagmamahal ko ay niyakap ko siya. Tinanggap ko siya bilang siya. Mula sa puntong yon ay wala nang sikretong papagitan sa amin. Tahimik niyang kinuha ang damit sa likod ng sirang CRV at sumakay sa kotse ko. Umuwi kaming mag-asawa. Nagbanyo si Mrs. at rumagasa ang tubig ng shower. Inilabas ko ang aking cellphone at sinek ang mga news sites. Na-report lang bilang freak accident ang nasirang sasakyan. Pero paano ba nila ipapaliwanag yun? Namunga muli ang unang kilig ng pag-iibigan. Masaya na ulit ang aming mga usapan. At napuno muli ng ngiti ang aming tahanan. Minsan ay umaalis pa rin si Mrs. sa kalagitnaan ng gabi. Maluwag na sa isip ko't hinahagkan pa siya bago kumuha ng makakain. Sandali lang daw siya at alam kong hindi siya nagsisinungaling. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na mabubuhay sa tahimik ngayong alam ko na ang kanyang lihim. Pero gagawin ko ang lahat para maging masaya at busog si Dolores. Ang misis kong aswang. Siya ang dahilan ng aking kaligayahan. Tama lang naman na isukli ko sa kanya ang isang komportableng pamumuhay. Bawat araw ay lumalalim pa ang pagsinta ko kay Dolores at nagpaplano na kaming magkapanganay. Panahon na rin siguro bilang 5 taon na kaming kasal. Hindi ko lang alam kung ano ang ibubunga ng aming pagmamahalan. Tao ba siya o isang nilalang na parang siya? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay mamahalin ko ang aming magiging anak ng tunay.